Grabe talaga tong ginawang kalapastanganan nila Bato de la Rosa dito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi na naawa. Napakinabangan na ninyo ang tao sa napakahabang panahon. Pagpahingayin nyo naman kahit papaano. Aga-aga, nababadtrip ako sa balitang nalaman ko. Anyway guys, kape tayo kasi nagsisimula pa lang na sumikat ang araw. So, kakatapos pa lang ng mahabang rainy season dito sa amin at talagang literal na binaha kami kahit wala namang bagyo. So, ngayon, sumisikat pa lang ang araw at sa pagsikat ng araw, sumikat din talaga guys ang aking sama ng loob. Dahil sa balitang to. Kita nyo yan? May ibubuga pa. Bugahan kita dyan. Bato de la Rosa to support Rudy Duterte's senatorial bid. Hindi na kayo naawa sa tao. Uugod-ugod na nga. May maintenance pa yan. Laging na-hospital. Ulyanin pa. Tapos papatakbuhin nyo pa. Mga sulsul eh. Dukduk demonyo. Hindi na kayo naawa sa tao. Guys, yung concern ko lang naman dito is yung health ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit gusto niyang tumakbo guys, para sa akin, sige, susuportahan ko siya. Pero yung tatakbo siya na may tungkod na nga yung tao, susuportahan niyo, okay lang sana kung bata pa eh. Kaso hindi. Senator Bato de la Rosa said he will support the Senate bid of his mentor and boss, former President Rodrigo Roa Duterte. Guys, napapansin ko yung nature na ginagalawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte is very dangerous na. Kasi yung mga nakapaligid sa kanya, imbis na i-invest yung kanyang oras sa magagandang moments, ini-invest ng mga kasamahan niya itong moment ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para maghimutok, para magalit. Sila yung mga taong nag-generate guys ng anger dito kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na imbes dapat i-comfort nila yung tao. Kahit din itong si Inday, nananahimik na yung tatay mo. Anong ginawa mo? Binisita mo doon sa Davao, nagsumbong ka. Tingnan mo yung nangyayari ngayon sa tatay mo. 'Di ba? Hindi na maganda yung naging result ng pagsusumbong nyo at ng pagsusulsul nitong mga senador na to. Ito yung balita guys oh. Tingnan nyo. Nung isang araw, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tatay naman ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte nagpapalang magbabalik politika kapag in-impeach si VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dong. Rumespak naman dyan ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya sa panayam ng SMNI. Alam mo pag ginawa ninyo yan, babalik ako sa politika. Kapilitan ako, sabi I run for senator or I will run for vice president. Maski matanda. So, si Inday ang mga presidente, okay lang. Tingnan nyo guys, tawang-tawa pa tong SME na yun, nagpapalakpakan pa. Kung hindi ba naman mga gago? Begin to talk. Election na ba? Just around the corner. Talagang magkababuyan tayo. I do not lose anything. I'm retired. Yan. Yan yung sabi at babala ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagkontra niya ho sa administrasyon ngayon. So ano nga ba yung issue dito? Nagsimula to guys sa confidential funds. Etong grupo ni Franz Castro ay nagkaso dito kay VP Inday kasi nga hindi niya nagamit ng tama itong confidential funds. And then later on, sabi ng grupo ni Franz Castro, which is yung Makabayan Black, ay magsasampa sila, gagawin nila, ipapa-impeach nila si Vice President Sara Duterte. Ang nagpauso nito, sila Franz Castro, sila yung nagpakalap nito, nai-impeach nila si Vice President Sara Duterte. Bakit ang sinisisi nyo si Pangulong PBBM at si Martin Romualdez? Dapat itong issue ng impeachment na to, natuldukan na to. Kasi ito yung sabi ni Pangulong PBBM para sa ikalilinaw at ikabubuti ng lahat. Just want to know what are your thoughts or reaction on the impeachment talks against Vice President Sara Duterte?
Well, lahat naman kami merong ganyan eh. So I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. There will always be an element that will want to change the results of an election. So of course, pinapantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to. She does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. The declarations of impeachment, parang lahat naman ng presidente ini-impeach. Ngayon, vice president pa. So I guess it's just a continuing evolution of that thinking. Basta ayaw namin dyan, tanggalin natin, impeach natin. Wala naman siguro at wala naman sigurong dahilan kung hindi lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached. Ayan, 'di ba? Clarix naman ata. Sabi ni Pangulong PBBM, 'di ba? We don't want her to impeach. So bakit hanggang ngayon hindi pa napuputol yung impeachment issue na 'yan? Tapos sinigindamanuhan pa nitong mga senador na uugok-ugok. Alam niyo namang nagsalita na si Pangulong PBBM. Bakit niyo pa pinagsalita si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? And then later on, nung sinabi niya, sige, impeach yan, tatakbo ko, sinuportahan niyo pa yung matanda. Hindi na kayo naawa? Punong-puno na yan ng sama ng loob dahil sa inyong mga nakapaligid sa kanya. Kung hindi kayo mga sulsul, 'di ba? Tapos na yung termino niya, na ipakita niya na kung sino siya. Ibigay naman yung chance sa iba. Hindi yung puro na lang siya palagi. I know na maganda presidente si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pero it's not totally perfect. Hindi niya na-meet yung expectation ko. Pero overall, I will rate him siguro 60%. Goods naman siya. Pero hindi niya na-meet yung expectation ko. Hindi parehas dito kay Pangulong PBBM. Diba? Papatakbuhin yung senator or vice-presidente ang tao, nagtutungkod na, mahina na yung katawan. Hindi ba naman kayo mga gago? Kala ko ba kaibigan nyo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Kala ko ba mentor nyo yan? Bakit hindi nyo mapagsabihan? Mentor nyo pala pero hindi nyo kayang protektahan kasi kayo mismo ang sumisira sa reputasyon niya. Hindi na nga maganda yung sinasambit ng bibig, sinusundan nyo pa ng isang pagkakamali. Ito si Bato de la Rosa, oh. He still has a lot to offer as a legislator, o diba? Ang inang yan, dapat yung tao na nanahimik na ginagambala nyo pa. Pinakinabangan nyo na. Tapos gusto nyo naman ulit pakinabangan pa? Senator Bato de la Rosa is strongly supporting former President Rodrigo Duterte's plan to run for the Senate in the halalan 2025, saying he still a lot to offer as a legislator. I am strongly supporting FPRRD plan to run for the Senate in 2025. He still has a lot to offer to the Filipino people as legislator. Ipaubaya mo na sa iba. Ano? Ikaw nga naman babatas ka ba to? Ano pinagawa mong batas? Himudpet ka lang dito kay Duterte eh. Sulsul ka? Siguro ikaw nag-utos dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tumakbo bilang vice-presidente or senator, no? Ikaw ata nag-utos, no? Or sinulsulan nyo ni Kibuloy or kayo ni Bongo. Hindi na kayo naawa sa tao? May tungkod na nga, mini-maintenance na nga. Naghahangad pa kayo ng kapangyarihan. Mga gago to. Akalungkot. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Kasi para sa akin, hindi na maganda yung ground na ginagalawan ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi napupuno ho ng mga toxic people. So anyway, yun lamang ho guys. Ingat.